Ayan, isang magandang araw, isang mapagpalang araw, isang maulang araw po sa ating lahat at tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga natin sa walang transparency na itong si Brother Jose. Ano po? At ito ay para na lang din po sa kalaman ng lahat, maging sa mga sponsor na nandiyan at patuloy na nagpapadala kay Brother Jose ng tulong pinansyal para sa mga mahihirap. At yun nga, di umano, si Brother Jose ay charity vlogger pero hindi po siya pure charity vlogger. No. Tumutulong kung meron lang magpapadala. Kasi ang tao, kapag gusto mong tumulong, sarili mong pera. Dudukot ka sa iyong bulsa. Pero lumalabas na meron siyang sariling pag-i-interest sa mga pinapadala ng pera ng mga sponsor. Iisa-isa pa ba natin? Ang hilig niya magpapaalaga ng kalabaw, ng manok, ng baboy. Pero ito, ang pinakamantok dito, ang pinaalagaan ng baboy ay wala pong naganansya, walang nahita at abonado pa ang nag-alaga ng baboy. Dahil ito guys, may gagawin na tayong video clip. Dahil ang nagbigay ng pera, itong sponsor nagbigay ng 10,000 pesos, 10,000 pesos para pambili kuno daw ng baboy na sa halip sana gawin na lang cash. Sana yung 10,000 pesos ibigay sana doon sa mahirap. Pero ang ginawa ni Brother Jose, ibinili ng baboy at di umano, tag-isa raw sila sa baboy. Ayon sa sponsor ay tag-isa raw sila. Isipin ninyo, harap-harapan pa talaga na. Wait, isipin ninyo, kung ikaw ay charity vlogger, kung ako ang charity vlogger, hindi ko na para hatian pa sa 10,000 pesos, ibibigay ko na doon sa beneficiary. Pero ang ginawa, binili ng baboy, pinalagaan. Alam naman niya na ang matanda, si Tatay Lito, ay walang pampakain ng baboy na kung bakit iyon ang iyong naiisip. Manok, kalabaw, baboy. Alam mo, si Tatay Lito walang pambiling pangkain ng baboy. Bakit ganun yung ginawa? Ano, tuloy-tuloy. Ito, isa din na makitid ang utak. Yan, ang kaibigan ko no, ni Brother Jose na ipinagtatanggol siya. Paparinig ko muna guys ha, paparinig ko muna. Nagsasalita sila na nagpapahiya sila. Katulad talaga kahapon. So hindi namin asahan na sasabihan kami, ay ikaw Brother Jose, inan-subscribe ka na namin. Parang ang sama ni Brother Jose doon sa wika niya. Oh. So ano yung loading na yan? So yun. Kaya dito naman sa baboy, di naman ninyo. Pag sila raw ay lumalabas naglalakad, binapas daw sila ng mga tao or sinasabihan na, ikaw Brother Jose, unsubscribe ka na namin. Bakit kayo binabas? Bakit marami nagagalit sa inyo harap-harapan? Na sinasabihan kayo na inansub na kayo? Ha? Bakit hindi nyo tanungin ang sarili nyo? Bakit hindi mo tanungin si Brother Jose? Tanungin mo, sabihin mo, brother, bakit ang daming galit sa'yo? Kasi wala siyang transparency. Ha? Nagpapanggap siyang charity vlogger. Pero ang buong katotohanan, balahurang reaktor, nag-reaction, nangingalan sa programa ng may programa. Tuloy. Alam kong magkano yung talagang nag-subscribe ka na namin. Parang ang sama ni Brother Jose doon sa wika niya. So ano yung loading na yan? So yun. Kaya dito naman sa baboy, di naman ninyo alam kung magkano yung talagang nagastos ni Brother Jose about baboy kahapon kay Tatay Lito. Diba? So may usapan ng sponsor daw na happy sila doon sa dalawang baboy. So nagkaroon siya lang ng maraming gastos kasi about lang doon sa pagpakain niya. Tapos sasabihin, parang masama si Brother Jose. Paano hindi magiging masama si Brother Jose? Kung may binigay na pera ang sponsor, dapat ibinigay na niyan lahat. Kung dalawang baboy, ibinigay na niya yung dalawang baboy. Ano ba naman yung sabihin ni Brother Jose? Oh, Tatay Lito, ito na ang dalawang baboy. Na kung tutuusin, tag-isa daw po sana tayo dito, sabi ng sponsor. Pero hindi ko na ito pag-iinteresan. Ibibigay ko na sa iyo at paramihin mo. Gawin mong inahin. Mahirap ba yon? Anong ginawa ni Brother Jose? Pinaalagaan yung baboy kay Tatay Lito na alam niyang walang kantustos pambili ng feeds. Ha? Ngayon, ang ginawa ni Brother Jose, siya ang bumili ng pagkain nang ibenta ang baboy. Abonado pa, inabot ng 14,000 ang pangkain ng baboy. Ang baboy nabenta ng 19,000. Oh, 14,000 kuno ang nabili ni Brother Jose na pangkain ng baboy. 14,000. Eh magkano yung puhunan sa baboy? 10,000. Eh di 24,000 lahat. Nabenta ang baboy 19,000. So, abonado pa ang nag-alaga, ha? Walang naganansya. Pinasama pa nila dito sa comment nila. So, paano hindi siya sisisihin? Bakit mo paalagaan ng baboy yung isang pobre? Na alam mo naman na walang pang ayuda, walang pambiling pagkain para sa baboy, walang pambiling feeds or starter para sa baboy. Kahit yung ipa, binibili yan sa gilingan ng palay, hindi yan basta pinamimigay. Hindi yan yung ipang magaspang na balat ng palay. Yan yung mga durog na ano, ha? Yung mga durog ipa ng bigas. Hindi ipa na palay, na balat ng palay. Sinong hindi mababas? Eh ano sabi ni Brother Jose?
tag-isa daw tayo dito. Bakit hindi mo pa ibigay? At hindi dapat ganyan ang business o ang hanap buhay. Dito may pinalalabas kang business eh. Ha? Hindi lang natin inumpisahan, guys. Kasi ang business daw, pagkalugi. Minsan panalo, minsan talo. Hindi yung business. Bigay ng sponsor na pera. Pero bakit mas inaano pa ni Brother Jose na makaganansya siya. No? Ako nagtataka lang, bakit ito lagi yung niya sa sponsor? Ito yung alam na gawin, magpaalaga ng kalabaw, ng baboy, ng kambing, ng manok. Kasi may ganansya siya. Hindi pagtulong yan. Hindi makakalasap ng kaginhawaan. Paghihirapan muna ng charity, ng paghihirapan muna ng beneficiary. Ay, ang problema mo, wala nga pakinabang. Maging doon sa kalabaw. Walang pakinabang. Pati sa manok. Nangamatay ang manok. Ha? Ito, tuloy-tuloy mo na. Nagpaalaga rin po ng manok. Wala rin pong napala. Nangamatay ang manok. Itong baboy, wala din napala. Ano nangyari, ha? Tuloy-tuloy. Ano natin, tuloy. Ito pa ang sabi. Binaba sila. Siyempre sa business kasi sa palaran talaga yan eh. May nalulugi, mayroon talagang ganyan. So pag nag-alaga ka, tanggapin mo kung mayroon kang lugi dyan. Mayroon ka talagang lulugi dyan. O minsan talaga, alam mo, sa totoo lang, inihahalin tulad mo sa isang negosyo. Yes, okay na, ando naiintindihan na tayo. Ang akin nga lang, bakit nga baboy? Bakit nga hayop? Bakit kalabaw? Bakit manok? Na alam ninyong may pagkalugi. Alam ninyong bago pa mapakinabangan ng isang pobre, bibilang pa ng buwan-buwan ng taon-taon bago pa mapakinabangan. Bakit hindi ninyo bigyan agad ng isang pangkabuhayan showcase? Tindahan na walang kahirap-hirap kung hindi mamili lang. Pag na-display yung paninda, nakaupo lang. Marami pa pwede niyang magawa, magkalikot na kung ano pang pwedeng pagkakakitaan at least. At tindahan naka-display pag may bibili, saka palang bibentahan. So, kung walang bibili, libre ang oras. May magagawa pa siya na ibang pwedeng pagkakitaan. Isang halimbawa, lutong ulam. Bakit palagi paalagang baboy, paalagang manok, paalagang kalabaw na wala namang nahihita ang isang beneficiary? Ha? Ano nangyari sa kalabaw? Hindi nanganak. Walang transparency. Ibinenta ang baboy, 19,000. Magkano ang baboy? 10,000 daw ang puhunan. Plus, magkano ang doon man na pangtustos sa pangkain ng baboy, 14,000, edi 24,000. Abonado pa, nabenta ang baboy, 19,000. Tuloy. Ano ba yun? Minsan talaga ang baboy ay namahal, minsan talaga ang baboy na mura. Ambot. Diba? So hindi pare-pareha sa ating mga lugar na wag natin igagaya yung sa inyo dyan sa Manila, kung magkano ang presyo dyan at dito sa probinsya. Kasi totoo po talaga na mahigpit po dito. ESF po ang nakalagay dito sa bawat barangay. Yung hulihin yung baboy, uhulihin po yung baboy. Kaya nagmura ang baboy dito. Ang katangahan kasi, alam na ninyo na gano'n ang sistema. Minsan pa pag minamalas-malas, nagkakaroon ng virus yung baboy. Bakit baboy? Ha? Bakit baboy ang pinapaalaga? Pahihirapan pa ang beneficiary. Nasa halip sana, ang pera, agad-agad, mapakinabangan agad-agad. Ha? Man lang nag-isip-isip, walang kaisip-isip kasi. Ang gusto lagi, siyang kakabig, may ganun siya, may parte. Mura po na nagmura ang baboy dito sa province namin ng Camarines Norte. Alam po ba natin yon? Hayaan mo na sila mga makitid ang pag-iisip from Ate Dorota. Yung makikitid nga. So, masyado makikitid ang pag-iisip nila. Patay kayo! Patay ikaw! Ikaw makita din ang utak mo. Mas lalo na makita ang utak ni Brother Jose. Alam ninyo, nasa baboy, maaaring malugi. Dahil minsan, nagkakasakit ang baboy ng virus. Pag ahalagain ninyong baboy, si Tatay Lito yung matanda, na alam naman ni Brother Jose na walang pangtustos, walang pambiling ipa o darak. Ha? Bakit yun ang naiisip ninyo pagpapaalaga sa matanda? Tuloy, ha? So wag na sana buhayin ang mga nakaraan pa. Bakit? Wag na natin buhayin ang mga nakaraan kasi tapos na. Tapos na po bagay. Kasi tapos na bagay yun, pagtatakpan. Ang katangahan. Ha? Ako lang ay nagtataka, bakit puro paalaga? Ito ba yung sinasuggest niya sa sponsor? Magpapaalaga ng manok, magpapaalaga ng baboy, magpapaalaga ng kalabaw. Ay wala namang napapala. Ang kalaunan, bandang huli, bibenta ang kalabaw dahil hindi nanganak. Wala nang update hanggang ngayon. Napera na. Ang dami siya ni Brother Jose. Wag kasyo nga, ha? Ibinenta ang baboy, walang naganansya ang matanda. Abonado pa. Tapos na po yung mga nakaraan na yun. Wag na po natin. Para pagtakpan ang katangahan. Bakit nagpaalaga ng baboy? Yan ang aking tanong, na alam niyang walang pangtustos para sa pangkain. So anong ginawa? Sinagot ni Brother Jose ang pagkain. Umabot ng 14,000. Nang ibenta ang baboy, 19,000. Magkano ang puhunan sa baboy? 10,000. Puhunan na 10,000 at pangkain, mga pigs, mga darak, mga kung ano-ano pa, 14,000, edi 24,000.
Ano nangyari? Bakit pa kayo? Bakit pa si Brother Jose gumastos ng ganun kalaki? Na 14,000 kuno? Tapos ngayon, doon labas na labas, magtutuusan, babalik kuno sa kanya ang 14,000. Ano ang katotohanan? Sa sinasabing 14,000, totoo ba yon? May resibo ba? Ha? Huwag kayong mga tsyunga, ha? Ayun, so, another change topic na lang po, no? Tingnan mo. So, ito lang, nininaw ko lang dito kay Brother Jose, no? Yung kanyang paalaga dun sa baboy. Nagpaalaga siya, 3,000 ang pagpagawa niya, at ang biik naman ay 3,000 ang pampagawa ng kulungan ni Brother Jose. Oh, so 10,000 ng sponsor. Sino ang mapakain nun? Hindi naman kasi 3,000 ang kulungan. Tapos ang biik, 10,000, di 13,000. Oh, ang pagkain, ang mga darak, feeds, 14,000. Oh, ibininta ang baboy, magkano? 19,000. kaya pakainin ni Tatay Lito yung alagang baboy na Iyon na nga, hindi nga kaya pakainin. Bakit nga iyon ang binigay ninyo? Bakit yan ang ginawa ni Brother Jose, paalagaan ng baboy? O ginawa lang niyang alila? Alam ninyong hindi kaya pakainin. Walang pang tustos, walang pambiling feeds or mga starter or ang mga darak. Kahit nga ipa ng bigas. Binibili yan eh. Hindi yan yung basta-basta ipa na tinarsik ng gilingan. Ha? Bakit iyan ang binigay ninyo na alam ninyong hindi kayang tustusan sa pag-aalaga? O kung hindi ba naman tanga. Pasensya na guys, kasi kung may utak yan, hindi ganyan. Ano ba naman yan? Ha? Bilhan ninyo, pagawa ninyo, na tindahan, na araw-araw may income. Kasi kailangan ng tao na araw-araw may income, araw-araw may pera. O ano nangyayari doon sa matanda? Pag pupuntahan ni Brother Jose, walang pambiling pagkain, walang pambiling ulam. May inabot nga, 50 pesos na naabot yon, ha? Tuloy. yun eh, kahit may baboy siya na maliit, sino mapakain ng baboy niya? Yun na nga Mas eh. lalo siyang lugi kasi wala siyang ipapakain. Kasi Yun na nga. Mas lalo nga logi, walang may papakain. Kasi nga mga tanga kayo. Bakit hindi nyo pag-aalagain? Yung isang mahirap na alam ninyo, hindi niya kayang tustusan sa pagkain. Mamamatay ang baboy. Mababasot ang baboy. Bakit ninyo pinaalagaan? Ang ginawa lang talagang tagapag-alagaan nila, ang matanda. nagpakain ng doon si Brother Jose. Oh. Si Brother Jose po ang naglalagay ng pagpakain kasi alam ko, kasama niya rin ako. Pag So, ang nagpakain sa baboy, ang bumili ng mga paid, si Brother Jose, inabot ng 14,000. And then, ang ibinenta ang baboy, hinaltas. Ano tulong yun? Kung walang pangtustos para sa pagkain, tulungan mo. Dahil yan ang ginusto mo, nabigyan ng alagaing baboy. So, walang pagkain, dapat tulungan sa pambili pagkain. Hindi yung kung kailan bintahan ng baboy, saka doon, ikakaltas yung gastos niya. Anong tulong yun? Unang-una pinambili ng baboy, hindi na nga niya pera. Pera ng sponsor. Wala siyang gastos. Ngayon, tinulungan para makakain ng baboy, bumili ng darak, ng feeds, si Brother Jose. Ang nangyari na ibinenta ang baboy, kinaltas naman. Ano tulong yon? Oh, di ba? Itutuloy natin to guys. Kung hindi ba naman mga tanga, ha? Kung may isip, magpapaalaga ka ng baboy, na alam mo namang hindi kayang alaga dahil walang may pangtutusos na pagkain. Bakit iyon? Ang hilig-hilig. Lagi may kabig, lagi na lang hayop. O, di ba? Kung ang ginawa dyan, tindahan, araw-araw, may income. No? Kung walang bibili, nakaupo, pwedeng mag-isip pa na pwedeng magawa ang tendero, itong si Tatay Lito. Magluto-luto ng ulam, maglagay ng lamesa sa harap ng tindahan. May sopas, may pansit, may pritong galunggong, may isang gulay na bintahin. Ang matira, pang-ulam na nila. Sa tindahan, kaya-kaya nilang hugutin doon, mga shampoo, bechin, paminta. Bakit? Baboy. Ha? Bakit baboy? Tapos doon agad-agad, nang ibinenta ang baboy, itutuloy natin to guys, nang ibinenta ang baboy, agad kinuha ang gastos. Na? 14,000 di umano. Sino may sabing 14,000? Nasa resibo. Ano? Nasa na resibo? Nagumastos si Brother Jose ng 14,000 sa baboy. Ha? Imbestigahan to. Shoutout sa mga sponsor. Konti pang parinig. bibili siya ng bawang isang sako doon sa baboy ni Tatay Lito. Mga sako-sako ang binibili niya at sabi niya sa akin, inutangan ko pa nga yung pagpakain doon sa baboy na yun ni Tatay Lito. Kaya ang tanong sa akin niya, sino pang lugi sa amin? O si Tatay Lito, ang kulungan binalik naman natin. Yung sa baboy niya, sabi ko, binalik ko na rin 3,000. So 6,000. So binigyan pa niya another 1,000 for 7. Wala guys, walang napalapo na nagalaga. Ang hirap pag-alaga ng baboy, hindi ka rin basta-basta makakaalis. Kasi pakakainin mo yan. Yung iba 3 beses, 2 beses pakainin, umaga't hapon lang. Pero yung iba pagka umiyak ang baboy, nagugutom yan. Aayudahan mo yan. Ngayon, ano nangyari dito? Nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng pagtutuos. Wala na pala ang nag-alaga, naghirap. Yun na lang sa paglilinis na lang ng tain ng baboy sa araw-araw. Utrages ka, Brother Jose.
Bibigyan mo yung matanda, 50 pesos na hingi yung matanda, pangkain lang, pambiling ulam. May nakita ko, kulay orange na pera. Ha? 7,000. So magkano na naman ang tira kay Brother Jose? Tapos plus 14,000 na bahog niya. Isipin ninyo, umabot ng 14,000 yung bahog. Ang pera na ang baboy nabenta ng 19,000. 14,000 bahog, kinuha. Wala nang natira. Tapos, ang balak pa, magpapagulong o bibili, papagulungin yung pera, bibili ulit, paalagaan ulit. Ginawa mo lang alila, yung tagapag-alaga. Yung sa kalabang nga, wala kang transparency, wala kang update hanggang sa ngayon. Ha? Ako lang nagtataka, bakit hilig-hilig mo na magpapaalaga ng hayop, na alam mo naman talaga, na wala talagang magaganan siya, wala mahihita, walang hindi mapapakinabangan, na nag-alaga. Or on the spot, dapat yan. Pag binigay ng sponsor, dapat ilagay sa tama kung ano yung pwedeng pagkakita ang instant kikita andyan, sari-sari store. Mahirap ba, Brother Jose? Wala kang transparency. Paano mo nasabi na 14,000 ang nakain ng baboy? Yung 14,000 na binili mo ng mga starter feeds darak para sa baboy. Dapat ang baboy dyan, sarga ang taba niyan. Pag binenta mo yan, doon sa pinuhunan mong 14,000 na pangkain ng baboy, sarga ang taba niyan. Pag binenta mo yan, tiba-tiba yan. Ano ang katotohanan? Sa di umano'y 14,000 na gastos para sa baboy. Ipagpapatuloy natin yan. Guys, abangan nyo ako sa aking next video. Mahirap na maghaba po tayo ng ating video. At napakahirap po mag-edit. Nahirapan po ako mata ko. Abangan nyo ako sa aking next video. Tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga at nandiyan sana. Sana nga ay mapansin ni Rapitol po. Bakit kaya itong reactor na to ay sinasama ang aking pangalan dito? Mas maganda yan na usisain. Mapansin ni Rapitol po. Isang charity vlogger. Walang transparency sa kanyang tinutulungan. O, di ba? Abangan nyo ko guys sa aking next video. Shout out pala muna bago tayo magtapos sa video na to. Sa lahat ng mga sponsor. Baka po kayo ay may mga naranasan na kayo ay nagpadala ng suporta. Subalit, hindi nakarating ng maluwalhati. Wala naman pong masama. Basta PM nyo ko. Huwag kayong mag-alala. Safe po ang inyong safe po kayo. Bibigyan ko po kayo ng protection. Ang akin lang po dito, transparency yung hinahanap ko. Siya nakikialam kila Tatay Tekra. Pakialaman ko din siya. Hindi ko siya tatantanan. Abangan nyo ko guys sa aking next video po. Baboy ang nagkalintik-lintik.